Praise God, purihin po ang Panginoon at isang pinagpalang araw po sa ating lahat, sa ating pong mga taga-subaybay dito po sa ating YouTube channel, dito po sa ating bansang Pilipinas, even po sa different countries all over the world. Salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong YouTube channel, Pastor Ron Yepes. At para sa mga ngayon pa lang po naka-tune in dito, po ay patuloy pong bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw. At ako po ay maglalambing. Pwede po ba na sa mga hindi pa po nakasubscribe, tayo po ay mag-subscribe at pakihit na rin po natin yung notification bell para updated po tayo sa mga bago pa po natin mga i-upload na mga message na patuloy po maging pagpapala sa ating pong spiritual life at patuloy po tayong mapalapit at lumalim ang ating pong relasyon pananampalataya sa Panginoon. Sige po, bago po tayo magsimula ay tayo po ay muli ay yumukod pumikit, tayo po manalangin. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito, Father God, patuloy nagpupuri po at nagpapasalamat sapagkat patuloy po Lord nagagamit ko po ang YouTube platform Panginoon to share your word, O God. Hindi lang po ito sa bansang Pilipinas kundi worldwide, Panginoon, ay umaabot po ang inyong salita, Panginoon, sa bawat panig po ng mundo. Salamat po sa platform na ito at nagiging instrumento upang patuloy po, Lord, na maipahayag po ang inyong salita, panugat, upang maraming tao po, Lord, ang makakilala, mapalapit, Panginoon, at lumalim ang relasyon pananampalataya, Lord. Salamat po, Lord. Gabayan niyo po pangunahan ng inyong lingkod. Ito po ang aking dalangin, Father God, naman pala sa inyo, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sige po. Tayo po ay dumako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Minsan pa po ay tayo po patuloy po mag-aral at talagang makatulong po sa ating pong spiritual life upang patuloy pa po na lumalim at tumibay ang ating pong pananampalataya at kaalaman sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Okay, ang aking pong topic na isi-share ngayon sa inyo ay God's Promises of prosperity or blessing. Yung mga pangako ng Diyos patungkol po sa kasaganaan at pagpapala. Alam niyo po talagang sinabi ng Diyos, ipinangako ng Diyos na sa bawat isang tunay na talagang susunod sa kanyang will, sa kanyang instruction, sa kanyang command, ay kaakibat po ang talagang kasaganaan at maalagwang buhay at pagpapala, isang buhay na ganap at kasyasya. Kasunod po talaga yung tinatawag na prosperity life and talagang abundant life at pinagpalang buhay. Yan po yung kabutihan ng Diyos. Yan po yung reward ng ating Panginoon Diyos sa bawat isang tunay na talagang susunod ng tapat at buong puso at may kapakumbabaan sa kalooban ng Diyos. Hindi po pwedeng hindi po mararanasan ang pangako ng ating Panginoon about prosperity life, abundant life, and talagang pinagpalang buhay. Kaya po, ito po yung akin pong nais na i-share ngayon sa inyo. At alam ko po na lahat po tayo ay nagnanais at naghahangad ng isang masaganang buhay in any aspect in our life. Sa lahat ng aspeto, gusto po talaga natin talagang maranasan ng isang masaganang buhay, pinagpalang buhay na ang mga pagpapalang ito, ang kasaganaang ito ay hindi po mula sa kanino pa man, kundi po nagmula sa ating Panginoon Diyos na talagang pinaglingkuran ng tapat, sinunod po ng tapat, at talagang ito po yung ganti ng Diyos sa bawat isang tapat na susunod sa kanyang kalooban. Sabi po doon sa aklat ng 2 Corinthians chapter 9 verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Praise God. Ang plano talaga ng Diyos ay tayo ay pasasaganain, ipaprosper, pagpapalain ang ating buhay. Kaya po talaga pong ito po yung plano ng Diyos na talagang
kaya niya po tayo pasasaganain, kaya niya po tayo pagpapalain ay hindi lang po for our self-interest, kundi maging pagpapala po tayo sa iba. Makatulong po tayo sa iba. Talagang maging daluyan din po tayo ng pagpapala. Ito po yung plano ng Diyos sa ating lahat. Kaya, nais ng Panginoon na pagpalain ng bawat isang tapat na talagang sumusunod sa kanyang kalooban. Okay, number 1 point, if God is the only one we will worship. Mararanasan po natin ang pangako ng Diyos na isang masaganang buhay, isang pinagpalang buhay, kung tanging ang Diyos lamang ang ating tunay lamang siya nating sasambahin. Siya lang yung tangi natin talagang sasambahin, pararangalan, papupurihan mula sa ating buhay. Hindi po pwedeng hindi natin maranasan ang masaganang buhay at pagpapala na magbubuhat sa Diyos. Sabi po sa aklat ng Exodus chapter 23 verse 25, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Praise God. Kapag sinamba natin ang Panginoon Diyos, ang pangako ng Diyos, pagpapalain niya tayo. Pasasaganain niya tayo. Lahat ng ating mga pangailangan, pagkain, even yung ating mga needs, isusupply ng Lord. At ang pangako pa niya, ilalayo niya tayo sa mga sakit at karamdaman. The moment we worship Him with whole-hearted heart. Kaya po, yung pagsamba, yung pagpaparangal, yung pagpupuri, yung pagpapasalamat sa Diyos, ay ito po ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Kapag nakakita siya ng tapat at tunay na pagsamba at pagpaparangal sa Kanya, ang Kanya pong iginaganti ay pagpapalain niya, ilalayo niya sa lahat ng sakit at karamdaman ang bawat isang tapat na sumasamba, nagbabalik ng karangalan, papuri, pasasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Second point, if we have true fear and obedience to God. Kung tunay po tayo talaga ay magkakaroon ng takot at pagsunod sa Diyos, ang pangako ng Diyos, pasasaganain niya ang ating buhay. Pagpapalain niya ang ating buhay. Yan po ang ikalawa na nais na makita ng Diyos sa bawat isa po sa atin, yung tunay na pagkatakot at pagsunod sa Kanyang kalooban. Sabi niya sa Kanyang salita, sa Awit 112 verse 1 to 3, purihin si Yahweh, mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Verse 3, magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya ay walang katapusan. Lahat ng taong sumusunod ng tapat sa Diyos, lahat ng taong may banal na takot sa Diyos, kapag kasi tayo ay nagkaroon ng banal na takot sa Panginoon, pawang ang ating gagawin, iisipin, ay pawang makapagbibigay ng kaluguran at kasiyahan sa Diyos. At talagang ang gagawin talaga ng bawat isang may banal na takot sa Diyos ay pawang mga bagay na makapagpapangiti sa Diyos. At ang pangako ng Diyos, pasasaganain niya tayo, pagpapalain niya tayo kasama ang ating mga mahal sa buhay, kasama ang ating buong sambahayan, ay dadaloy ang biyaya at pagpapala na pangako ng Diyos. Praise God. Kaya po mga kapatid, patuloy na tayo po bilang mga magulang, tayo po bilang po mga nakakilala sa Panginoon, tayo po patuloy na maging tapat at magkaroon ng banal na takot sa Diyos at tapat na sumunod sa Panginoon sa lahat ng aspeto na Kanyang sinasabi ng Kanyang salita. Sundin natin ang buong katapatan at ang pagpapala ay idadaloy ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Ikatlo, if we give the best offering to God, kung ibibigay natin ang the best na handog sa Diyos,
Alam niyo mga kapatid, yung balik sa atin ng Panginoon, grabe. Wag na wag po tayo manghihinayang sa ating po mga ibinibigay na offering sa Lord. Talents, ability, time, resources, wealth, lahat po no, meron tayo. Yung bahagi na pinaka-the best, ibigay po natin sa Panginoon. Ibigay natin na wala pong panghihinayang. Sapagkat kapag the best po yung ating ibinibigay, anuman pong bagay na ating ibinibigay, panahon, oras, talento, buhay, even po yung mga finances natin na inihahandog natin, ibinibigay natin para po magamit sa ministeryo ng Panginoon. The best offering ang pangako ng Diyos. Yung prosperity life, yung abundant life ay mararanasan po ng bawat isang kung mag-offering po ay the best. Walang panghihinayang. Bagkus nandun ang kasiyahan, nandun ang kagalakan na kanya itong ino-offer, inihahandog para sa Diyos. Sabi ng Diyos sa kanyang salita sa Aklat ng Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. So makikita po natin talaga dito ang isa na nais gusto talagang ibigay natin sa Diyos ay yung lahat ng mga pagpapala na ipinagkatiwala sa atin. Part of our wealth, bahagi ng ating kayamanan. At yung bahagi ng ating kayamanan, huwag po natin panghihinayangan na yung part ng ating pong blessing na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, yung pinaka-the best, yun po yung ating pong ihandog, i-offering para po sa Panginoon, para po sa kanyang gawain. At ano po ang sabi ng Diyos sa verse 10? Sa gayon, kamalik mo ay lagi ng aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Patuloy po mag-o-overflow. Sabi po dyan, aapaw, mag-o-overflow. Ang daloy po ng blessing, ang daloy po ng pagpapala mula sa Diyos. Kapag yung tayo po'y marunong po talagang magbalik ng handog, at bahagi ng ating kayamanan, atin pong ibinabalik, atin pong ino-offering, para ito po mga kaloob na ito na best offering ay talagang patuloy pong magamit para po sa ministeryo ng Diyos dito sa lupa. Patuloy pong magamit para po sa pangangailangan ng ministeryo ng church po, para po patuloy na maraming tao makakilala, maraming mapagpala, patuloy po maging makatulong ng napakaganda po sa ministeryo ng ating Panginoon dito po sa lupa. Ayan po ang gusto ng Panginoon. At ang pangako po niya, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. At yung ating po mga kamalik ay paragi ng aapaw. Hindi po matutuyuan, hindi po mauubusan. Ang may sabi po niya na yung ating Panginoon. Sa gayon ng kamalig mo ay paragi ng aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Overflowing blessing. The moment we give the best offering for Him. Praise God. Purihin ng Diyos. And then next point, if we will be diligent. Kung ang bawat isa po sa atin talaga ay magiging masipag lang. Tayo po'y patuloy po talaga na magiging masipag, masigasing sa atin po talagang buhay, sa atin po talagang pagsunod sa Panginoon, sa atin po talagang mga source of income, na gaya po ng langgam, napakasipag. Alam niyo po, yung pagpapala, hindi po pwedeng hindi natin maranasan. Ano po ang sabi ng Diyos sa Proverbs 10:4? Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. Yung kamay po ng tamad maghihirap, pero yung kamay po ng masipag, talaga pong maghahatid po ng yaman at kayamanan at pagpapala mula sa Diyos. Kaya po mga kapatid, patuloy po tayong maging masipag. Samantalahin po natin ang pagkakataon. Talagang tayo po talaga, gamitin natin ang ating pong oras, panahon, upang patuloy po na talagang mag-produce ng wealth. At higit sa lahat, ang Panginoon ang ating maging inspirasyon at sundin. At tayo po'y maging masipag ng may katapatan, sapagkat ang Diyos ang nangako, ang kamay ng masipag, ito'y magbubunto ng yaman. Pero ang kamay ng tamad ay maghihirap. Kaya po, para maranasan po natin yung tinatawag na
prosperity life, abundant life, at pinagpalang buhay, patuloy po tayong maging masipag sa ating po buhay. And then last point is, if we return our tithes in full. Ang Diyos po ang may sabi na kung ibabalik natin ng buong buo ang ating mga ikapu, ang Diyos po ang nangako, pasasaganahin tayo, pagpapalain tayo. Sasawayin niya ang mga salwa. Sasawayin niya ang mga pesta. At yung po ating mga bunga ng pananim ay hindi po mga masisil. Kaya sabi po ng Malakay chapter 3 verse 10 to 11, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Mga kapatid, ito po ay mandato ng Diyos, utos ng Diyos, instruction ng Diyos, hindi mula sa mga propeta, hindi mula sa mga alagad, hindi mula sa mga apostol. Ito ay instruction mula sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. The moment we bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Nakikita po natin, kaya po pinadadala ng Diyos ang lahat ng ating tithes, ikapu, sa kanyang tahanan, sa templo, sa sanctuary, ang kanya pong concern para po magkaroon ng pagkain. Dapat po makita natin pagkain po, sapagkat ang concern ng Diyos hindi yung templo, kundi yung kanyang mga saserdote, yung kanyang mga priest na nasa templo, na hindi na po naghahanap buhay. Naka full-time na naglilingkod sa Diyos. Ayaw po niya na itong mga priest niya, itong mga lingkod niya ay magutom. Sapagkat ito nga po ay full-time na naglilingkod sa Diyos. Kaya ang sabi po niya, dalhin niyong buong buo ang inyong mga ikapo sa aking bahay upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Hindi po kumakain yung templong literal. Ang kumakain po na literal ay yung kanyang mga hinirang na mga high priest, yung mga sacerdote, yung mga Levites na nasa templo. Kaya makikita po natin, this is the major concern of God kung bakit tayo po'y inuutusan dalhin ng buong buo. Di niya po sinabi na kalahati, 1/4, 1/3. Bring full tithe into the storehouse. Buo po. Ano po ang sabi niya? And see if will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Nakikita po natin. Sabi niya, test me in this. Subukin niyo ako. Kapag ginawa niyo yan, nagutos ko sa inyo, sumunod kayo, ibubukas ko ang tarangkahan ng kalangitan. Ibubukas ko ang bintana ng mga kalangitan at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala na walang sukat paglagyan, umaapaw, siksik, liglig. And then verse 11, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Sasawayin niya ang mga maninira, ang mga salot sa ating mga pananim. At ang mga bunga ng ating pananim ay hindi masisira, hindi malalaglag. Iingatan ng Diyos. Ano po yung ibig sabihin ng ating mga pananim sa ating kapanahonan, yung ating mga source of income, yung ating mga kabuhayan? Sasawayin niya ang mga maninira, ang mga salot, at ipagpapalain niya ang bunga ng ating kabuhayan. The moment we obey sa kanya pong instruction na atin pong ibabalik, dadalhin buong buo ang ating mga ikapo. Pasasaganain niya, sasawayin niya ang mga maninira at mga peste. Salamat sa Panginoon sa kanyang pangako sa atin po. Papaano pong mararanasan natin ang masaganang buhay, ang pinagpalang buhay?
Kaya po sa oras na ito, yan po ang pangako ng Diyos. Paano pong nangako siya sa bawat isang tapat na susunod sa kanyang instruction, sa kanyang command. At kapag ito po'y buong puso natin sinunod, ang Diyos po'y hindi sinungaling. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Whether you like it or not, mararanasan natin ang masaganang pagpapala ng Diyos. Pagpapalain niya ang ating buhay kasama ang ating mga pamilya. Salamat sa Lord. Sige po, tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa inyo pong mga pangako sa oras na ito. Salamat po, Lord, kung paano po namin mararanasan ang inyong pangako, Lord, na talagang prosperity life, abundant life, talagang pinagpalang buhay dahil sa pamamagitan po ng amin po pagsunod sa inyong kalooban. Dalangin ko po, Lord, na patuloy na ito po, Lord, ay malakaran po namin. Kayo po ang patuloy, Lord, na mataas sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay kasama ang aming pong buong pamilya at maging pagpapala din po kami sa marami, O God. Maging tapat kami, Panginoon, na maibalik po namin, Lord, yung aming mga tithes or seed para po sa inyong templo at magamit ito, Panginoon God, sa pangailangan po ng inyong templo, even ang inyong mga lingkod na hinirang at tinawag, Panginoon. Salamat po at patuloy, Lord, sa oras na ito. Dalayan ko din po ang bawat isang mga kapatid na ngayon po'y nanunood at nakinig sa inyong pong mensahe. Gumalaw kayo at kumilos ang mga buhay. I-bless niyo po at pagpalay na kanilang mga buhay at patuloy po maging tapat sila na sumunod sa inyong kalooban. And I believe, Father God, yung prosperity life, yung abundant life ay tunay nga pong dadaloy sa mga buhay. Salamat po, Lord, O God. Be back to you all honor, all glory, all praises in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Mga kapatid, God bless you. Muli po ito po si Pastor Ron Yepes na muli ay bumabati sa inyo at nagdideklara, God richly bless you. Praise God. Hallelujah.